Habang nagmamaneho si Magnus, ay bigla niyang naisip kung saan nga pala sila sunod na pupunta. Hindi naman nila napag-usapan iyon. Ayaw niya namang istorbohin pa si Maris dahil nagtakip na nga iyon ang mata. Imbis na iliko pakaliwa, ay pakanan ang naisip niyang tunguhin. Papalayo iyon sa kanilang pinanggalingan. Patuloy lang siyang nagmaneho ng mabagal, kasabay ng mahinang pagpatak ng ulan sa daan, habang may background na love song sa stereo. Enjoy na enjoy lang siya sa long drive, at tila nakalimutan niya na nga nakasama niya pala si Maris. Makalipas ang 4 na oras na pagmamaneho, pasado 9:00 na ng gabi, nakaramdam na siya ng gutom dahil kumulo na ang kanyang tiyan. Sakto namang may nadaanan siyang isang arko, tanda na bungad iyon ng isang bayan. Noong kanyang tingalain kung anong bayan, ay bayan iyon ng Albuera. Hala, ang layo na pala ng narating ko. Wika pa ni Magnus sa sarili. Pumasok na siya sa arko at tinahak ang daan patungo sa sentro. May nakita siyang isang malaking kainan. Sakto, gutom na ako. Muli niyang bulong sa sarili habang ipinaparada ang sasakyan sa harapan ng kainan na iyon. Noong huminto kasabay ng paghila ng handbrake, ay napalingon siya sa katabi. Lagot, paano ko ito ipapaliwanag kay Maris? Tapos biglang nag-alis ng takip ng mata ang dalaga. Nag-inat-inat kasabay na paghikab. Ay, napahaba yata ang tulog ko. Nasa hasyenda na ba tayo? Tanong pa noon habang kinukusot-kusot ang mata. Noong luminaw na ang paningin ay nagulat ito sa nakita na nasa harapan sila ng isang kainan. Ha? Bakit nasa isang kainan tayo? Nasaan na ba tayo? Ilang minuto lang ba ako nakatulog? Sunod-sunod na wika kasabay ng pagtingin sa relo sa pulsuhan. Ha? 9:30 na? Nasaan tayo? Salubong ang kilay na tanong ni Maris kay Magnus. Nasa Albuera tayo. Ha? Anong ginagawa natin rito? Ang layo na nito ah. Bakit dito tayo napunta? Hindi ko rin alam eh. Basta nagmaneho lang ako ng nagmaneho. Ini-enjoy ko lang ang tahimik na biyahe na walang kasamang maingay. Kaya ako masyadong nalibang. So, kasalanan ko patuloy ngayon? Huwag ka nang magalit. Gutom lang yan. Tara, kumain na muna tayo. Mamaya na natin pag-usapan ang gusto mong itanong. Mahirap pagsalita ng gutom. Baka bigla na lang tayong mahimatay. Che, ewan ko sa'yo. Ang paalam ko pa naman kay nanay na may pupuntahan lang ako isang kaibigan at uuwi rin agad. Tapos ilang araw na akong hindi nakakauwi. Nagmumukha na talaga ako nitong bulakbol na anak. Hindi na nga iyon pinansin pa ni Magnus at nauna nang lumabas. Pero tumayo lang siya sa labas ng sasakyan dahil magdo-double check pa siya ng pintuan kung talagang nailak bago niya iyon iiwanan. Nakasimangot si Maris na bumaba ng sasakyan. Agad namang nakasunod si Magnus noong ma-double check niya na ang pagkakalak ng sasakyan. Umupo muna siya sa isang lamesa habang si Maris naman ay dumiretso sa CR. May lumapit naman na isang waitress kay Magnus na may dalang menu. Good evening, sir. Menu po oh. Tawagin niyo na lang po ako kapag ready na kayo mag-order ha. Okay, sige, salamat. Sagot naman ni Magnus. Tinignan niya ang menu. Masasarap ang ulam na available. Pinili niya ang sinigang na baboy. Tamang-tama giniginaw siya dahil sa lamig ng panahon at aircon sa loob ng sasakyan. Ilang saglit pa ay dumating naman si Maris. Oh, pumili ka na ng ulam na gusto mo. Sinigang na baboy ang i-order ko. Good for 2 to 3 persons naman yun eh. Kasya na sa atin iyon. Pumili ka na lang ng ibang ulam na gusto mo. Tinignan ni Maris ang menu. Baked tahong ang gusto ko. Tipid na sagot ni Maris. Miss, order na kami. Tawag pa ni Magnus. Okay sir, ano po yun?
Miss, isang sinigang na baboy. Tapos, isang order ng baked tahong. Tsaka, 4 na kanin at isang 1.5 na royal. Dessert, sir. Baka gusto nyo. Meron po kami leche flan. Sige, 2 leche flan na rin. Noted po, sir. Sagot ng magandang waitress at umalis na. Nagsalita si Maris. Magnus, yung totoo, bakit tayo naririto? Malaki naman ang ngiti ni Magnus bago sumagot. Balak ko na kasing itanan ka. Itanan mo ang mukha mo. Hindi ako makikipagtanan sa isang lalaking malingat lang ako saglit ay nasa ibang kwarto na. Tumawa naman si Magnus bago muling sumagot. Ikaw talaga? Napakasungit mo ngayong mga panahong ito. Di ba, sabi mo, may kakayahan ng isang babaylan na basahin kung nagsisinungaling ang isang tao? Ngayon mo gamitin sa akin yan. Di ba sinagot ko na ang tanong na yan kanina? Hindi ko nga sinasadya na mapunta tayo rito. At hindi ko rin namalayan na nakarating na tayo sa Albuera. Basta nagmaneho lang ako at in-enjoy ang katahimikan ng paligid at ng daan. Namalayan ko na lang noong pagkatingala ko, arko na pala ng Albuera. Mahabang paliwanag pa ni Magnus. Tinitigan naman siya ni Maris at naramdaman niyang may malamig na hangin na humampas sa kanyang mukha. Ano, nagsisinungaling ako? Huwika ni Magnus. Oo na, hindi ka na nagsisinungaling, pero hindi ka rin nag-iisip. Bakit ba kasi nagmamaneho ka ng walang destinasyon? Wala lang, ini-enjoy ko lang ang pagiging payapa ng paligid. Yun lang yun, walang ibang nakatagong rason. Kaya tigilan mo na ang paghihinala sa akin. Huwika pa ni Magnus. Ilang saglit pa ay dumating na ang kanilang order na pagkain. Tahimik silang nagsikain habang maging ang buong kainan ay tahimik lang din. May ilang kumakain pero mukhang mga biyahedor lang din na nag-stop over. Matapos makakain ay nagsalita si Maris. Saan tayo matutulog? Huwag mong sabihin sa sasakyan. Maghahanap tayo ng hotel na matutuluyan. Tapos bukas, maghanap muna tayo ng kaso na maaari nating asikasuhin rito. Pero kung wala naman, edi sige, umuwi na tayo ng Bienunido. Tumango lang si Maris at muling umalis para mag-CR. Pagkabalik nito ay tumayo na rin si Magnus at naglakad na papalabas ng kainan. Pagkaupo sa sasakyan ay saglit na nag-isip si Magnus. Anong iniisip mo? Tanong ni Maris. Parang taga rito kasi yung naging tropa ko dati sa Tondo. Naglayas lang yun sa kanyang pamilya. Kasi gusto siyang ipakasal ng kanyang ama sa anak ng kaibigan noon. Tapos tinulungan ko siya sa Maynila. Pinatuloy ko ng ilang araw sa bahay namin. Tinulungan ko rin na maghanap ng matitirhang boarding house. Sa pagkakaalam ko, nakauwi na yun rito sa Albuera dahil namatay na ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay kampi sa kanya. Hindi siya pinilit na ipakasal sa babaeng hindi niya gusto. Anong plano mo? Doon tayo makikituluyan sa kanila? Oo, para naman magkausap din kami kaunti. Paano kung hindi safe roon? Hala siya, natakot sa hindi safe na bahay ang isang inang babaylan? Kaya mo ngang magpaguho ng isang malaking bahay sa isang kumpas lang? Natatakot ka na tuloy sa panganib? Ewan ko sa'yo, Magnus. Kahit pa may ganoon akong kakayahan, iba pa rin ang pakiramdam kung matutulog ako sa isang ligtas na bahay na walang panganib na iniisip. Oo na. Sige ganito. Puntahan muna natin yung sinasabi ko. Kapag sa tingin mo ay hindi safe, edi saka tayo maghahanap ng ibang matutuluyan. Okay, sige. Sagot naman ni Maris. May kinuha si Magnus sa wallet. Papel iyon na pinagsusulatan niya ng mga address at emergency contacts. Nakita niya ang pangalan ng kanyang hinahanap, Albert Iglesias. Nag-open ng map sa cellphone si Magnus upang hanapin ang street na nakasulat roon sa papel. Noong malaman ang direksyon na tatahakin, ay sa kanya na pinaandar ang sasakyan. Makalipas ang mahigit 15 minuto ay bumagal lang takbo ng sasakyan. Pinasok nila ang isang kalye na walang mga kabahayan. Sigurado ka? Dito yun? Parang papaakyat na ng bundok ang direksyong ito .
Oo, sigurado ako. Kasi naikwento na ito sa akin ni Albert. Ang sabi niya, walang malapit na kapitbahay ang bahay nila dahil mansyon ang bahay nila na nasa gitna ng malawak na lupain. Nagpatuloy pa sa pagtakbo ang sasakyan hanggang sa makarating sa dulo. Isang compound iyon na may mataas na pader. May intercom ito sa gate. Lumabas si Magnus at pinindot iyon. Hello, magandang gabi po. Ako si Magnus Argente, taga Bienunido. Kaibigan po ako ni Albert. Nakasama ko siya sa Maynila. Gusto ko sana siyang makita. Huwika pa ni Magnus at umatras saglit. Bigla namang may sumagot sa intercom. Paring Magnus? Ikaw yan? Oo pare, ako nga. Sagot naman ni Magnus matapos pindutin ang speak button. Sige pare, ipasok ko na lang yung sasakyan mo. Bubuksan ko ang gate. Sagot naman mula sa intercom tapos kusang bumukas ang malaking gate. Napasabi na lang si Magnus. Nice, automatic. Bakit nga ba hindi ako nagpakabit ng ganito sa bahay? Para hindi na may istorbo magbubukas ng gate? Muli nang pumasok sa sasakyan si Magnus at pinaandar iyon papasok sa may compound. Akala nila ay doon lang sa malapit ng gate ang bahay, pero malayo pa pala. Baka aabutin rin ng 5 minutong lakad ang distansya mula sa gate. Noong makarating sa harapan ng isang mansyon, ay naroon na nakatayo ang isang matabang lalaki. Napakunot pa ng noo niya si Magnus tapos bumaba. Albert, ikaw yan? Ano nangyari sa'yo? Lumulunok ka ba ng isang buong baboy araw-araw? Ang laki ng itinaba mo ah. Ang laki pa ng tiyan mo. Para kang 9 na buwan na buntis. Tawa naman ang tawa ang lalaki. Halika nga rito. Ang dami-dami pang sinasabi. Sabay yakap noon ang mahigpit kay Magnus. Halos hindi nga sila magtagpo dahil nakaharang ang malaking tiyan ng lalaki. Seryoso pare, anong nangyari sa'yo? Bakit ang laki na ipinagbago mo? Tanong muli ni Magnus. Noong mamatay nga si Papa, ay umuwi ako rito. Ako na ang namahala ng lahat ng negosyo. Natutunan ko na pwede naman pala na hindi ako umaalis ng bahay. Pwedeng i-monitor ang lahat sa pamamagitan ng computer at CCTV. Maglalagay ka lang ng isang pinagkakatiwalaang tao sa bawat negosyo. Tapos babantayan mo na lang ang operasyon sa CCTV. Ganun na yun. Wala na ring personal na meeting sa mga supplier. Video call palagi ang usapan. Tapos wire transfer naman ang payment. Kaya heto, hindi na ako lumalabas ng bahay. So, ang boring pala ng buhay mo. Anong boring ka dyan? Walang boring kapag may pera. Nag-o-order lang ako ng lahat ng gusto kong kainin dito. Pati babae, pa-deliver na lang din. Ganun ba? Siya nga pala, may kasama ako, si Maris. Oo. Nabanggit mo yan sa akin dati. Yun ba yung katulong nyo sa mansyon? Bakit? Ginawa mo na rin palang alipin sa kama? At binibitbit sa kung saan-saan? Uy, loko ka, hindi ganun. Isa na siyang manggagamot ngayon o albularya at pumupunta kami sa iba't ibang lugar. Hindi sinasadyang napadpad kami rito, kaya naalala kita. Ano, pwede ba kaming makicrash ng ilang araw o gabi dito sa mansyon mo? Aboy, oo naman, ikaw pa ba? Kahit 1 taon ka pa mag-stay rito, welcome na welcome ka. Ano, sa iisang higaan lang ba kayo matutulog o sa mag-iwalay pa na kwarto? Sa magkahiwalay na kwarto na lang kung may ekstrang kwarto ka pa dyan. Abay oo naman, 20 ang kwarto sa bahay na ito. Ako lang naman ang narito at 2 katulong. Kaya maraming kwartong bakante. Saglit lang. Wika pa noong lalaking si Albert at inilabas ang walkie-talkie. Hello, Loretta. Bumaba nga muna kayo ni Aling Tasha rito. May ipapa-assist ako sa inyo. Okay po, sir. Wika pa sa kabilang linya. Talagang naka-walkie-talkie kayo, ha? Abay, oo naman. Sa laki ba naman ang bahay na ito? Kahit siguro magsisigaw ako ay hindi nila ako maririnig. Kung nasa kabilang dulo sila at nasa loob pa ng kwarto. Lumabas na nga si Maris ng sasakyan.
Albert, si Maris. Maris, si Albert, kaibigan ko. Magandang gabi sa iyo, Miss Maris. Wika pa ni Albert sabay halik sa kamay ni Maris na iniabot ng dalaga para sana makipaglamano. Ilang saglit pa ay dumating na rin ang dalawang kasambahay. Dalhin niyo na si Miss Maris sa isa nating mga guest room. Hindi pa ba kayo kumakain, Magnus, at magpapaluto ako? Ay, hindi na. Katatapos lang namin kumain kanina sa sentro. Ah, ganun ba? Sige, sumama na muna kayo sa dalawang ito para malaman nyo ang kwartong inyong tutulugan. Tapos, puntahan nyo ako sa likuran ng mansyon. Doon tayo magkikwentuhan. Hihintayin ko kayo roon, ha? Tara na po, ma'am. Uwi ka pa ng isang dalaga kay Maris, tapos iyong may edad na managinang ang nag-aya kay Magnus. Makalipas lang ang 5 minuto sa loob ng silid, ay lumabas na rin agad sina Magnus at Maris. Magkatabi lang naman ang silid nila. Ma'am, sir, diretsuhin nyo na lang po ang hallway na ito. Nasa dulo lang po nito ang pintuan papalabas ng bahay. Naroon na sigurado si sir. Okay, manang, salamat po. Wika pa ni Magnus at sila ni Maris na lang ang nagtuloy sa paglalakad. Nagsalita si Maris. Magnus, parang may mali. Ha? Bakit? Anong problema? Wala akong kapangyarihan na nararamdaman dito. Talaga? Paano nangyari yun? Hindi ko alam eh. Napaka-imposible nito. Na may lugar na hindi gumagana ang kapangyarihan ko. Hayaan mo na. Malalaman din natin ang sagot niyan mamaya. Wika naman ni Magnus. Pagkalabas nila ng malapad na pintuan, ay isang malawak na garden ang bumungad sa kanila. At sa tapat ay may malapad rin na swimming pool. May isang concrete na cottage sa gilid na may dingding na salamin. Kaya kitang-kita ang nasa loob. Isang mahabang lamesa na may mga alak at kung ano-anong pagkain. Tapos may billiard table rin sa malapit. Naroon si Albert nakatayo. Sinalubong sila noon sa bungad pa lang ng pinto at inabutan ng wine glass at nilagyan. Agad nagsalita si Magnus. Albert, may alam ka ba kung bakit walang bisa ang kapangyarihan ni Maris dito sa loob ng compound nyo? Ah, oo, alam ko yun. Ganito kasi yan, paring Magnus. Nagmula rin sa angkan ng mga manggagamot ang lahi ni Papa. Pero hindi yung tinanggap ni Papa. Inaral niya naman kung paano lumaban sa mga masasamang elemento at mga aswang. Hindi para tumulong sa iba, kundi para proteksyon namin. Tapos noong panahon nga nila Papa, marami raw ang mga mangkukulam sa lugar na ito. Grabe ang pamiminsala nila sa mga taga rito. Kaya nilapitan ni Papa ang mga tiyahin niyang mga babaylan na taga-ibang bayan pa upang palagyan ng proteksyon laban sa mga mangkukulam ang lupain na ito. Kaya naging safe kami at ang ibang mga tauhan sa lugar na ito. Maaaring makapasok ang mga mangkukulam rito pero hindi gagana ang kanilang kakayahan. Hindi ko nga alam na sakop pala noon ang kakayahan ng mga albularyo. Pero kapag mga kamag-anak namin ay hindi naman apektado. Tumango-tango lang si Magnus. Huwag kayong mag-alala, safe naman kayo rito. Walang gagalaw o mananakit sa inyo rito. Wika pang muli noong Albert. Tinignan ni Magnus si Maris kung aprobado ba rito na manatili sila sa pamamahay na iyon. Tumango naman si Maris, kaya kumalma na lang din si Magnus. Nagsiupo sila sa sofa, nagkwentuhan habang umiinom ng wine. Makalipas ang 1 oras, nakakaramdam na ng antok si Maris. Mag-aalas 12 na noon. Napalingon siya sa may terrace ng bahay dahil tila may imahe ng tao siyang nakikita na nakatayo roon. Pagkalingon niya nga ay nakita niya ang isang magandang babae, nakasuot ng puting bestida o iyong white dress na madalas makikitang suot ng mga white lady. Pero wala naman iyong dugo. Kahit medyo malayo ay mahahalatang maganda ang babae at bata pa. Umaalon-alon pa ang buhok nito na inililipad ng hangin. Saglit lang na napakurap si Maris at bigla na iyong nawala.
Kinusot-kusot niya pa ang kanyang mga mata, pero wala na talaga ang nakita niyang dalaga. Tumingin siya kay Albert, sabay sabing, "Albert, tama ba ako nang narinig sa sinabi mo kanina? 3 lang kayong narito noong 2 kasambahay mo sa bahay na ito?" "Oo, kapag gabi 3 lang kami. Pero kapag umaga, may iba pang mga trabahante na dumarating rito. Kasi nasa loob ng lupaing ito ang taniman namin ng bulaklak. Nasa may unahan iyon kaunti. Bakit?" Wala naman." Maiksing sagot pa ni Maris, pero nagsisimula na siya mag-isip ng masama kung sino ang babaeng kanyang nakita kung 3 lang pala silang taong naroon. Sigurado naman siyang hindi iyon ang dalagang naghatid sa kanya dahil medyo maitim iyon at may kalusugan ang katawan. Malayong malayo sa hubog ng katawan noong babaeng nakaputi na nakita niya. Tumayo si Maris, sabay sabing, "Pagpasensyahan mo na ako, Albert. Madali akong mahilo sa alak kahit wine lang. Inaantok at nahihilo na rin ako. Ayos lang ba kung mauna na akong mamahinga?" "Abay, oo naman, walang problema. Dito lang muna si Magnus dahil marami pa kami pag-uusapan ng mga for the boys only." Oo, walang problema. Kahit magdamag pa kayo magkwentuhan, matibay sa puyatan yan. Sige, good night sa inyong dalawa. Magalang na pagpapaalam pa ni Maris at naglakad na papasok sa mansyon. Bago makarating sa silid na kanyang tutulugan, ay nakita niyang may mabilis na silwetang dumaan sa unahan. Imahing puti pero mabilis lang. Gustuhin man niyang alamin kung ano iyon, naisip niyang hindi rin iyon magandang ideya. Wala siyang kapangyarihan at wala siyang dalang sandata. Maglalak na lang siya ng pintuan para makatulog ng ligtas at mahimbing. Hindi rin kasi siya sigurado kung elemento ba iyon umulto. Pagkapasok ni Maris ng silid ay agad na siyang natulog. Samantala si Magnus naman at si Albert ay patuloy sa pagkikwentuhan. "Ano, Magnus? Mag-o-order ba tayo ng sariwang laman na magagamit natin ngayong gabi? Tamang-tama, malamig ang panahon at napakaganda ng lugar na ito para sa ganoong bagay." Nakangiting wika pa ni Albert. "Naku, pas muna ako dyan, Bert. Alam mo naman na isang albularya ang kasama ko at nasa misyon kami. Parang kabastusan naman yata yun kung hahaluan ko ng maling aktibidad." Natawa naman ang lalaki, sabay sabing, "Teka, bakit parang ibang Magnus na ang kaharap ko ngayon kaysa doon sa nakasama ko sa Tondo? Yung Magnus na gusto araw-araw lasing at iba-ibang babae ang kinakama." "Oo pare, tama ka. Hindi na nga ako iyon. Marami na kasi ang nangyari. Noong mamatay kasi si lola ko, pinasahan niya ako ng medalyon na may kasamang responsibilidad bilang babaylan. Kaya magmula noon ay nanatili na ako rito sa Bohol. Malaki na ang nagbago sa buhay ko." "Kaya pala, hindi ko kasi maintindihan kung bakit pati ang pananalita mo ay ibang-iba na rin. Hindi ka na nga yata marunong magmura ngayon. Para ka na rin matanda kung magsalita Pili ang mga sinasabi at hindi bungangero kagaya dati na lahat na lang ng topic bumabang ka." "Ganon talaga pare. Kaya pasensya ka na ha." "Ano ka ba? Hindi naman iyon problema. Mas mabuti na rin iyon para alam ko rin ang boundary ko kapag nag-uusap tayo." "Ano? Pahinga na tayo? Pasado 1:00 na Pero huwag kayong mag-alala. Pwede naman kayong matulog hanggang tanghali rito. Tapos pagkalabas nyo ng kusina ay makikita nyo naman agad yung dalawa. Sabihin nyo lang ang pagkain na gusto nyo. Ipagluluto kayo ng mga iyon. Hindi rin kasi ako lumalabas agad pagkagising. Nagtatrabaho na ako agad dahil nasa loob lang din naman ng kwarto ko ang opisina. Kaya habang kinakausap ko ang mga tauhan ko na nasa bayan, ay nasa computer lang ako nakaharap. Nagpapahatid lang din ako ng pagkain pang almusal. Baka after lunch nyo pa ako makita sa labas ng silid. Basta feel at home lang kayo rito ha. Malaki ang utang na loob ko sa iyo noong ako nangangailangan.
Kaya hayaan mo akong makaganti naman kahit kaunti lang sa lahat ng mga pagkakautang ko na iyon. Ano ka ba, Albert? Kalimutan mo na yun. Wala naman yun sa akin. Kahit sino naman ay handa kong tulungan basta't nangangailangan. Oo, Magnus. Ramdam ko naman yun sa'yo. Kaya nga, maswerte ako dahil ikaw ang nakilala ko noong maglayas ako at nagpunta ng Maynila. Paano? Good night na. Okay, sige pare. Sagot pa ni Magnus at nauna na sa paglalakad papasok ng mansyon. Magpapatayo pa raw kasi ng mga ilaw si Albert. Habang naglalakad din si Magnus sa may hallway, ay may nakita siyang dalagang nakaputi na nakatayo sa may dulo ng hallway. Nakatingin iyon sa labas ng salamin na dingding. Kinusot-kusot ni Magnus ang kanyang mga mata dahil tila nalalabuan siya gawa ng antok. At noong muli niyang tignan ay wala na. Saan na nagpunta yun? Tanong ni Magnus sa sarili at pumasok na lang din sa kanyang silid. Dahil sa sobrang antok na rin, kaya nawala na sa isip niyang alamin ang tungkol sa nakita niyang babae. Samantala, habang mahimbing ang tulog ni Maris, ay bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Kasabay ng kanyang malalim na panaginip na may isang babae ang nakadikit sa kisame at nakatingin sa kanya. Iyon din mismo ang babaeng nakita niyang nakatayo sa may terrace na nakaputi. Nakanganga iyon at naglalaway ang bunganga na halatang natatakam na sumagpang ng biktima. Agad siyang napabalikwas ng bangon. Sobrang dilim ng buong paligid na sadya niyang ipinagtaka dahil naaalala niyang bukas ang lampshade noong bago siya matulog. Hindi kasi talaga siya nagpapatay ng ilaw kapag hindi siya komportable sa isang bahay, lalo na kung mag-isa niya lang. Agad siyang bumangon at nangapa sa gilid at nakapa niya naman agad ang lampshade pero ayaw noon mag-on. Kaya naalala niyang kunin na lang ang cellphone na inilapag niya sa ilalim ng unan. Noong mag-on ang cellphone ay tinignan niya ang saksakan ng lampshade. Hindi pala iyon nakasaksak kaya ayaw mag-on. Paano hindi ito nakasaksak? Inaka-on nga ito kanina bago ako matulog. Bulong ni Mari sa sarili. Naramdaman niya ang malamig na hangin na humaplos sa kanyang balat. Kaya agad siyang napalingon sa kabilang bahagi. Isang telang puti lang na papaalis na ang kanyang nasilayan mula sa nakabukas na bintana. Kaya dali-dali siyang lumapit roon pero wala na siyang naabutan. Ramdam niya ang pananayo ng kanyang mga balahibo sa braso dahil sa pangingilabot. Nag-alala rin siya dahil kung wala siyang kapangyarihan sa loob ng compound na iyon, ay ibig sabihin, isa lang siyang normal na tao doon. Maaaring mabiktima ng kung anong elemento na namamahay sa lugar na iyon. Isinarado niyang muli ang bintana at inilagay ang panalik niya ng buhok sa mismong lock para hindi mabubuksan. Baka kasi maluwag iyon kaya kusang nare-release. Muli siyang humiga at natulog. Kinabukasan, pasado 9:00 noong magising si Magnus. Masarap ang tulog niya dahil walang ingay na naririnig mula sa loob ng silid. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Nakita niyang may nakabalot ng kumot na pinagtutulungang buhatin ng kalalakihan. Isinakay iyon sa isang pick-up truck tapos umalis. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng kalalakihan. Maliban sa dalawang katulong na nasa harapan nila na nag-a-assist din. Kinabahan si Magnus sa nakita, kaya dali-dali siyang lumabas at kinatok ang pintuan ni Maris. Maris! Maris! Magbukas ka ng pinto! Makalipas ang ilang segundo ay bumukas ang pintuan. Naroon naman si Maris. Halos pikit pa ang mga mata at sabog pa ang buhok. Ang aga mo naman mang istorbo, Magnus. Ano na naman bang problema mo? Tila nayayamot na wika ng dalaga. Itinulak naman siya agad ni Magnus papasok sa loob at inilak ang pintuan. Nagulat si Maris sa ginawa ng binata at napasabing, Hoy! Ano bang ginagawa mo, Magnus?
Kung ano man yung plano mo, ay wag mo nang ituloy. Sisigaw ako. Oo, alam kong wala akong kapangyarihan sa loob ng pamamahay na ito. Pero wag mong kakalimutan na bago ako nagkaroon ng kapangyarihan, ay marunong ako lumaban ng mano-mano. Natawa naman si Magnus sa narinig na sinabi ng dalaga. Tinitigan niya itong mabuti. Doon niya lang napansin na nakasandong puti lang ito at walang panloob. Tapos padyamang puti na manipis lang din ang suot na pang-ibaba at isang koton. Hoy, Magnus, saan ka nakatingin? Singhal pa ni Maris. Sabay sapo ng dalawang kamay sa kanyang mga dibdib. Noon niya lang din naisip na nakasando lang siya ng manipis at bumabakat ang mga bagay-bagay. Ngumiti lang si Magnus. Bastos! Lumabas ka nga! Sigaw pa ni Maris, sabay bato ng mga unan kay Magnus. Sabi naman ni Magnus, umayos ka nga, masyadong madumi ang utak mo. Naparito ako dahil akala ko, ikaw yung nakabalot ng kumot na inilalabas nila. Natigilan si Maris sa narinig at inihinto ang pagbabato ng mga unan kay Magnus. Ha? Anong ibig mong sabihin na nakabalot ng kumot? Malamang, patay na tao iyon. Alangan naman giniginaw lang kaya nakabalot ng kumot hanggang sa ulo. Wika pa ni Magnus, sabay bukas ng blinds ng bintana at sumilip sa labas. Tsaka, parang may napansin akong babae kagabi noong papasok na ako sa kwarto ko. Hindi lang ako sigurado kung namamalikmata lang ba ako o totoo iyon. Nawala naman ang antok ni Mari sa narinig. Ako rin, Magnus, nakita ko siya. Naalala mo noong tanungin ko si Albert kagabi kung talaga bang tatlo lang sila rito? May nakita kasi akong babaeng nakaputi sa may terrace. Nakita ko rin siya noong papasok na ako ng silid. Hindi ko lang alam kung kaluluwa o elemento. Sabi naman ni Magnus. Pero wala naman yatang elemento na pumapatay ng tao at duguan ang kinalalabasan. Anong balak mo, Magnus? Wala pa akong balak sa ngayon. Siguro kung kailangan ni Albert ng tulong natin, ay sasabihin niya naman iyon sa akin. Tara, mag-almusal na muna tayo. Tapos, saka tayo mag-imbestiga sa lugar kung may kababalaghan bang nangyayari rito. Okay, sige. Lumabas ka na at magbibihis ako. Ano ka ba? Dito lang ako. Babantayan kita habang nagbibihis. Baka bigla kang atakihin noong multong babae. Wika pa ni Magnus na kumikindat-kindat pa. Muli namang dumampot ng mga unan si Maris at ibinato kay Magnus, sabay sabing, Bastos! Lumabas ka na nga! Tumatawa naman na lumabas ng silid si Magnus. Agad siyang bumaba at nagtungo sa sala. Naabutan niyang naglilinis ng mga display na figurine ang dalagang kasambahay. Miss, Loretta ang pangalan mo, di ba? Opo, sir. Malawak ng ngiti naman ng dalaga. Oh, bakit napapangiti ka yata? Tanong ni Magnus. Kasi sir, sa lahat ng naging bisita ng pamamahay na ito, tayo lang po ang nakaalala sa pangalan ko. Kahit kagabi niyo lang ako nakita. Abay oo naman, ugali ko talagang kilalanin ang mga taong nakakasalamuha ko. Si Aling Tasya, nasaan? Wow, pati si Tia, alam niyo agad ang pangalan? Nasa kusina po siya, nagbibake ng tinapay para sa pangmerienda mamayang hapon. Si Sir Albert kasi ay mahilig sa tinapay, pizza at mga roasted na karne. Hindi siya masyadong mahilig sa kanin, pero kung kumain naman ng karne at tinapay, ay pang isang barangay. Kaya pala kasing lapad na ng aparador ang katawan niya eh. Hindi ba siya lumalabas ng kwarto? Hindi pa po sir, mamaya pa yun after lunch. Pero naghatid na ako ng almusal niya kanina. Ano namang inaalmusal noon? Isang buong baboy? Spaghetti po na may malalaking meatballs at mango shake. Wow ha? Almusal pa lang yun? Opo, bali kalahating kilo ng pasta yung dinala ko sa kanya para sa almusal. May kasama pang tinapay na garlic bread. Napailing-iling na lang si Magnus. Kayo sir, gusto niyo na po rin bang mag-almusal? Oo sana. Sige po, maupo muna kayo sa round table at ikukuha ko kayo ng pagkain. Ano pong gusto nyo? Meron pong tinapay,
At kahit anong pangkaraniwang almusal ay meron din. Pwede ko rin po kayong igawa ng spaghetti, kagaya ng dinala ko kay sir. Naku, hindi. Ayokong sumikip ang mga damit ko. Pandisa lang sa akin, o di kaya kung anong tinapay ang meron dyan. Kahit 3 piraso lang, tsaka brewed coffee. Tapos, gatas na rin para sa kasama kong babae. Hindi pa nga tapos magsalita si Magnus ay naroon na si Maris. Maris, gusto mo ba ng spaghetti sa almusal na may malalaking meatballs? Wow, gusto ko yun. Ayun, sige Loretta, spaghetti raw sa kanya. Pakiuna na lang ng gatas niya. At noong para sa akin. No problem po, sir. Sagot pa ng dalaga na hinawi pa ang buhok bago tumalikod. Umikot naman ang mga mata ni Maris sa nakita, sabay sabing, ano na namang pambubola ang ginawa mo roon? At muntik ko nang matapakan ang buhok niya sa sobrang paghaba. Kung makahawi akala mo hanggang labas ang buhok niya, hanggang balikat lang naman. Natawa naman si Magnus sa pananalita ni Maris. Lahat na lang ba ng magandang pagtrato ko sa mga tao ay pag-iisipan mo ng masama? Hindi mo ba nakita ang itsura noon? Mukha bang nasa listahan ng mga tipo ko? Ay, naku Magnus, basta yata nakapalda ay nasa listahan mo. Ito naman kung makahusga sa akin. Alam mo Maris, para sa akin, kahit anong uri pa ng tao ay deserve ka usapin ng may paggalang. Kahit ano pang katauhan nila sa buhay, ganun lang ako makipag-usap. Tsaka nakikita mo naman, nagbubunga ng maganda ang mabuting pagtrato ko sa lahat ng tao. Hay, ewan ko sa'yo Magnus. Pakiramdam ko kasi, palaging may hidden intention kapag ikaw ang nakikipag-usap sa isang babae. Iyan ba ay patas na pakiramdam o may selos? Wika naman ni Magnus. Ako? Magsiselos? Manigas ka! Sagot naman ni Maris, pero pinipigilang mapalakas ang boses. Ilang saglit pa ay bumalik na ang dalagang katulong. Miss Maris, ito na po ang gatas mo. Wait lang po sa spaghetti ha. Niluluto ko pa kasi ang pasta. Sir Magnus, ito na po ang brewed coffee mo. Sir, tikman mo rin pala itong tinapay na bake ko kahapon. Chiffon lang po yan, pero may mga nuts akong inilagay sa loob. Tsaka ito po yung pandesal at butter. Wow, talaga? Marunong ka rin pala mag-bake? Akala ko si Aling Tasya lang. Nag-aaral pa lang po ako mag-bake, sir. Tinuturuan lang ako ni Tia. Ah, ganun ba? Sige pala, unahin ko na tikman itong binake mo. Oh, wow, ang sarap pa. Yung chiffon niya ay parang cake na mismo ng Red Ribbon. Tapos yung lasa ng nuts, mabango. Amoy usok na tostado. Opo, sir. Kasi roasted po yung nuts. Tsaka tinusta ko kaunti para may mabangong amoy. Pwede ka na mag-asawa. Ay magnegosyo pala ang ibig kong sabihin. Wika pa ni Magnus. Bigla namang namula ang mga pisngi ng dalaga sabay sabing, talaga ba sir? Nakakahiya naman. Pero salamat sir ha, dahil nagustuhan niyo pala ang ginawa ko. Sige po sir, doon na muna ako sa kusina. Babantayin ko yung pasta para kay Miss Maris. Oo sige, salamat Loretta. Sagot naman ni Magnus. Noong tumalikod na ang dalaga, ay nagsalita si Maris. Pwede ka na mag-asawa, magnegosyo pala. Landi talaga. Sarap kurutin sa singit Wika pa ni Maris na pumapadyak sa sahig. Oh, bakit ka naman pumapadyak? Tanong naman ni Magnus. Sa haba ng buhok ng babaeng iyon dahil sa sinabi mo, nasa kusina na siya. Pero narito pa yata ang dulo ng buhok niya sa may paanan ko. Halos maibuga ni Magnus ang iniinom na kape dahil sa pagtawa sa sinabi ni Maris. Iiling-iling na lang siya habang pinapahid ang kape na tumapon sa bibig. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay bumalik na ang dalagang katulong at inilapag ang umuusok pa na spaghetti na para kay Maris. Miss, salamat dito. Simpleng wika ni Maris. Welcome po ma'am. Sagot naman ng babae at bumalik na sa kusina. Nagsimula na nga kumain si Magnus habang hindi maalis ang ngiti niya sa labi dahil kay Maris. Matapos magkape ay tumayo si Magnus.
Nakita niya ang dalagang si Loretta na nagwawalis sa may harapan. Dinala ni Magnus ang tasa na may kalahati pang laman ng kape at doon naupo malapit sa dalaga. Nagngingit-ngit naman ang tingin ni Maris kay Magnus dahil akala niya na kung anong kalukuhan na naman ang balak ng binata. Loretta, may tanong ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi naman makakarating kay Albert ang masasabihin mo sa akin. Nahinto naman sa pagwawalis ang dalaga at naging seryoso ang mukha. Ipinagpatuloy ni Magnus ang pagsasalita. Saan galing iyong bangkay na inilabas nyo kanina? Nagpalingon-lingon ang dalaga sa paligid, sabay sabing, Hindi po namin alam, sir. Pero madalas may matagpuan kaming bangkay sa kamalig sa likuran nitong bahay. Ang bilin sa amin ni Sir Albert na hindi kami pwedeng magpunta roon maliban lang sa mga oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 9 para kunin ang bangkay na matatagpuan roon. Hindi naman po araw-araw na may bangkay roon. Siguro 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Sino-sino naman ang mga bangkay na natatagpuan nyo roon? Hindi po namin kilala, sir. Mukhang hindi mga taga rito. Kasi wala namang missing persons dito sa amin. Tapos, puro lalaki lang rin ang natatagpuan naming mga bangkay. Hindi ba kayo natatakot o nagtatanong kay Albert kung anong nangyayari? Hindi, sir. Ang sabi kasi sa amin, manahimik lang kami at huwag nang magsalita sa aming mga nakikita at hindi kami mawawalan ng trabaho. Hindi rin naman daw kami magiging biktima dahil lalaki lang ang nakikita naming bangkay sa kamalig. Sino yung mga pumipick up ng bangkay? Mga taga-purinarya po. Diretso na raw nila yung sinusunog para buto na lang kapag ililibing. Sir, sana hindi po makarating kay Sir Albert ha, ang lahat ng sinabi ko sa iyo ngayon. Oo, huwag kang mag-alala. Wala naman akong balak makialam kung wala naman akong makikitang direktang panganib kay Albert o sa inyo. Okay sir, maraming salamat po. Sagot pa ng dalaga na mukhang nag-aalala. Nagpaalam si Magnus na babalik sa loob. Pagkabalik niya sa sala ay naroon si Maris na may binabasang local newspaper. Magnus, di ba kailangan mo ng kasong aasikasuhin? Heto baka gusto mong i-check. Wika pa ni Maris sabay abot ng dyaryo sa binata. Isang bahay ang itinuturing na haunted sa may gitna ng malawak na lupain dahil sa kwentong may nagbigti raw rito at ilan na rin sa mga nag-ghost hunting rito ay di umano'y pinatay ng kaluluwang nananahan sa loob ng nasabing bahay. Nagsalita si Magnus. Di sige tara, pasyalan natin. Maliligo lang muna ako. Okay sige, ako rin. Sagot naman ni Maris. Noong makaligo na sila pareho, ay nagpunta si Magnus sa kusina kung saan naroon si Aling Tasya. Manang, di ba nakadirect naman ang radyo mo kay Albert? Opo sir. Pahiram ako magpapaalam lang ako na aalis muna kami saglit. Kinuha ni Magnus ang radyo na nakapatong lang sa lamesa. Hello Albert, si Magnus ito. Magpapaalam lang ako, aalis muna kami ni Maris. May iimbestigahan lang kami sa bayan tungkol sa haunted na bahay sa may maisan. Pasuyo na rin ako sa gate ha. Okay sige Magnus, pero dito na kayo sa bahay maghapunan na. Magpapakatering ako na panghapunan natin. Sige, no problem. Sagot pa ni Magnus at inilapag na ang walkie-talkie sa lamesa. Salamat po Manang Tasya. Sige po sir, mag-iingat po kayo. Sagot naman ng matanda. Pagkarating ni Magnus sa sasakyan ay nasa loob na si Maris. Sa presinto muna tayo magsisimula magtanong para malaman natin kung legit ba talaga ang kwentong ito. Okay sige. Sagot naman ni Maris. Pagkarating sa police station, si Magnus lang ang pumasok. Dumiretso na siya sa information. Pare, Detective Magnus Argente ng Extraordinary Event Division, NBI. Napakunot naman ng noo ang desk officer. Meron ba noon sir? Tanong ng lalaking mga nasa edad 23 hanggang 25 lang siguro. Oo naman, meron noon. Bakit hindi mo alam? Nag-aral ka ba sa academy? Hindi ba sa inyo idiniscuss ang lahat ng division na meron sa bureau? Pasensya na sir. Baka absent ako nung i-discuss sa amin.
Ano pong maipaglilingkod ko sa'yo, Detective? Nabasa ko kasi yung report sa dyaryo tungkol sa haunted house na may namatay raw na kabataan. Ah, oo sir. Alam ko po yun. Sa Purok 13 yun. Pero sir, mukhang hindi naman yun legit. Kasi wala naman kaming naabutang bangkay roon na nakabigti. Gaya ng sinasabi ng mga kabataang nakasaksi. May picture pa nga iyon na kumakalat sa social media. Pero wala kaming naabutang kahit ano doon. Puro lang yun kwento at statement ng mga nakasaksi. Wala talagang ebidensya. Saglit lang sir ha. Narito yung FB group noong kabataang nakausap namin. Paliwanag pa ng pulis. Pare, kunin ko na lang ang pangalan ng mga contact details ng na-interview niyong kabataan para ako na mismo ang magtatanong sa kanila at magsasabi kung totoo ba ang sinasabi nila o hindi. Wait lang sir, kukunin ko lang po sa records. Umalis nga saglit ang bagitong pulis at noong bumalik ay may dala ng bond paper na may print out ng mga pangalan at contact number. Ito po sir ang mga pangalan nila. Pero kung ako po sa inyo, puntahan nyo na lang sa Jerry's Diner. Naroon ang mga iyan tuwing gabi kasi magbabarkada ang mga iyan eh. Ang dalawa nga dyan ay crew mismo ng restaurant. Tapos tropa na nila ang iba na palagi rin nakatambay roon. Sige pare, salamat rito. Walang anuman po sir. Sagot naman noong pulis at tumalikod na si Magnus. Pagkabalik sa sasakyan ay agad nagtanong si Maris. Oh, anong balita? Mamayang gabi pa natin pwedeng makausap ang mga testigo. Naroon daw sila mamayang gabi sa Jerry's Diner. Kaya puntahan na lang muna natin ang nasabing bahay. Naroon daw sa Purok 13. Naitanong ko na rin naman kung paano pumunta roon. Nagmaneho na nga si Magnus papunta sa nasabing lugar. Pagkaliko nila mula sa main highway ay hindi na simentado ang daan. Malalaki ang lubak at matubig pa ang bawat butas ng lubak na iyon. Anak ng tilapia naman ang daan na ito. Ang lalalim ng lubak. Reklamo pa ni Magnus. Nadaanan pa nila ang abandonadong kamaisan. Walang bagong tanim. Puro lang mga tuyong puno na napag-anihan. Makalipas pa ang 5 minuto na mabagal na takbo ng sasakyan, ay nakikita na nila ang isang lumang bahay. Hindi ito simpleng kubo. Bahay talaga na gawa sa kahoy. Medyo malapad iyon at may bubong na kalawanging yero. Salamin ang bintana pero basag-basag na ang ibang bahagi. Halos magkasabay na bumaba ng sasakyan sina Magnus at Maris. Dala ni Magnus ang baril at isang itak na isinabit niya sa likuran ang kaluban. Pumasok na nga ang dalawa sa nasabing bahay. Isang normal na pamamahay lang naman ang kanilang nakita, pero mahahalatang matagal na talaga yung hindi tinitirhan. Maging ang bubong ay marami na ring butas. Wala namang kakaiba rito ni hindi nga ako kinikilabutan. Wika pa ni Magnus. Narinig niya namang sumagot si Maris pero medyo malayo. Magnus, halika rito. Wika pa ni Maris na nakatayo sa may tapat ng hagdanan. May pintuan at mukhang pababa. Wika nito sabay bukas kaunti ng masikip na pinto sa ilalim ng hagdanan. Kinuha ni Magnus ang cellphone at nag-on ng flashlight. Hawak niya sa kanang kamay ang baril at cellphone naman sa kaliwa habang dahan-dahang bumababa ng hagdanang iyon. Nakasunod naman sa kanya si Maris. Pagkarating sa ibaba ay mukha lang iyong working garage. Maraming lumang mga kagamitang pangbukid. May itak na kalawangin, pala, piko at tray. Pero noong makarating siya kaunti sa may unahan, pagkalampas ng divider, ay wala na mga gamit roon. May pulang bilog na guhit sa gitna. Tapos may mga nakasulat na mga simbolo. Maging sa mga dingding ay may mga pinta rin ng simbolo na parang ginagamit ng mga kulto. Hala Magnus, mga ipinagbabawal na insignia yan Iyan ang ginagamit na pantawag ng mga burhamin. Sa tamang dasal at alay na dugo, ay sapat yan para magpaaho ng isang burhamin. So ibig sabihin, totoong may pumapatay rito? Hindi ko rin alam Magnus Kasi parang hindi tugma ang nangyayari. Kung nagtawag sila ng burhamin, bakit magbibigti ang isang babae? O bakit bibigtiin?
Malamang kung may burhamin na umahon, ay sasapi iyon sa makikitang pinakamalakas na individual na nasa loob ng silid. Tapos, sa kapapatayin ang lahat ng narito. Bakit walang ibang pinatay? Iyong babae lang ang sinabi nilang binigti. Tapos, wala naman palang nakitang katawan. Nasaan na yung binigti na iyon? Mahabang paliwanag pa ni Maris. Lumapit si Magnus sa isang simbolong nakasulat. Hinawakan niya iyon. Lintik, kalokohan ito. Hindi naman dugo ang ginamit pansulat Pintura lang ang pinasulat dito at bago pa. Pinagluloko talaga tayo ng mga ito. Malalaman natin mamaya kung talaga bang nagsisinungaling sila. Sa ngayon, umuwi na muna tayo. Lampas tanghali na Malamang naghihintay na sa atin si Albert. Sige, tara. Matyaga na rin natin ang babaeng nagpaparamdam sa bahay. Baka hindi yun multo. Maaaring elemental na kinokontrol si Albert para sumang-ayon sa lahat ng gusto niya. Okay, sige. Aalamin natin yan. Sagot naman ni Magnus at bumalik na sila sa sasakyan. Makalipas ang 20 minuto ay nakabalik na rin sila sa mansyon ng kaibigan ni Magnus na si Albert. Naabutan nilang naliligo sa pool ang lalaki. Naka-boxer shorts lang iyon na may kasamang 2 magagandang dilag. Oh, Magnus, my friend! Narito ka na pala. Ito nga pala ang mga kaibigan ko na sina... Ano na nga mga pangalan nyo? Tanong noon sa 2 dilag. Hi, I'm Trixie. And I'm Jessie. Wika pa noon kay Magnus, sabay nakipaglamano. I'm Magnus. Sige Albert, sa loob muna kami. Hindi pa kami nagtatanghalian Oo sige, kumain muna kayo. Tapos balik kayo rito Party muna tayo. Wika pa ni Albert na tinanguan lang ni Magnus at pumasok na sa kusina ng mansyon. Pagkapasok ay sinabi ni Maris, Oh, bakit ka pumasok? Inaaya ka ni Albert dun Mukhang kailangan niya ng katulong. 2 iyon. Pasok na pasok iyon sa panlasa mo. Sabi naman ni Magnus, Alam mo ikaw Maris, akala ko talaga kilala mo ako. Oo, pinagbibigyan ko paminsan-minsan ang aking pangangailangan. Pero hindi naman kung kani-kanino lang. Mga disente at patitinong tao lang ang pinapatulan ko. Hindi katulad ng mga iyan na bayaran. Asus, kunyari ka pa. Pareho lang naman yan, pantanggal ng init ng katawan. Ay nako, gutom lang yan Maris. Mabuti pa kumain na tayo. Wika pa ni Magnus at nagtuloy na sa kusina. Naroon naman ang 2 kasambahay. Sir Magnus, kakain na po ba kayo? Tanong ni Manang Tasya. Opo sana. Sige po, halika. Nagluto ako ng beef kare-kare. Laman, balat at buntot ng baka ang inihalo ko rito. Sariling gawa rin namin ang bagoong alamang. Ayaw kasi ni Sir yung nabibili na nakabote na. Opo Manang, mas masarap talaga yung sariling gawa para sigurado rin na malinis. Naupo na nga ang 2. Magkatulong naman sina Aling Tasya at ang dalagang si Loretta na nagsiserve ng pagkain at malamig na pineapple juice sa harapan ni Magnus habang matamis ang ngiti ng dalaga na ipinupukol sa binata. Matapos makakain ay pumasok na muna si Maris sa silid para magpahinga habang si Magnus naman ay doon tumambay sa cottage malapit sa pool, umiinom ng beer. Pero tinanggihan niya ang alok ni Albert na sa kanya ang isang babae. Kaya noong magsawa sa paliligo sa pool, ay isinama muna ni Albert ang 2 dilag sa kanyang silid. At makalipas ang 1 oras, ay muling bumaba at doon na tumambay sa poolside. Pasado 7:00 noong pauwiin ni Albert ang 2 dilag. Tapos nagkwentuhan na lang sila ni Magnus. Oh, anong kaso naman ang nasagap niyo sa bayan? Tanong pa ni Albert. Isang haunted house kung saan may natagpo ang babae na nagbigti raw. Kaso hindi pa ako sigurado kung legit ba. Mukhang peke at gawa-gawa lang. Mamaya nga mga 9:00 ay pupunta kami ni Maris sa Jerry's Diner. Naroon ang testigong i-interviewin namin. Oh, ganun ba? E di good luck pala. Ibang-iba na talaga ang libangan mo ngayon, Magnus.
Pero sa bagay, ayos yan. Mas may pakinabang ka sa mundo ngayon kaysa noong dati. Wika pa ni Albert na tinawanan lang ni Magnus. Sumapit ang alas 9 ng gabi. Tumayo na si Magnus. Paano Albert? Aalis muna kami at mag-iimbestiga. Okay sige pare, mag-iingat kayo. Wika pa ng lalaki na abala sa panunood ng pelikula sa malapad nitong telebisyon. Saktong pagkakatayo lang din ni Magnus ay nakita niya si Maris na pababa na rin ang hagdanan. Tara na? Oo, sige, tara. Sagot naman ni Magnus at lumabas na sila ng bahay. Pagkarating sa nasabing restaurant ay nagulat si Magnus dahil puno iyon ng mga customer. Karamihan ay mga binata at dalaga at mga magkakatropa. Parang tambayan iyon ng mga kabataan sa lugar. Palibhasa, naroon iyon sa loob ng isang malawak na compound na may malalaking puno sa paligid. Nasa mahigit 10 rin ang kubo na parang cottage na rin na maaaring makainan. Kaya may privacy ang bawat grupo. Kakasya naman ang 5 hanggang 7 katao sa loob ng isang maliit na kubo na may pahabang lamesang kainan. Sa mismong dining area ng kainan ay may mga lamesa at upuan rin na magkatalikuran. Pagkapasok nila ay isang may edad na lalaki ang lumapit. Table for 2 sir. Oo sige. Dito lang po ba o gusto nyo sa cottage sa labas? Hindi na, okay na rito. Ito po sir ang menu. Wika ng lalaki na may nakasulat na nameplate na manager. Nilingon ni Magnus ang paligid. Maraming bagong dating, kaya abala ang lahat ng crew sa pagkuha ng order. Kaya siguro ang manager na mismo ang humarap sa kanila. Pare, anong specialty nyo rito? Sir, kung short order na merienda, bestseller namin rito ang pansit palabok. Tapos sa drinks naman ay ang chocolate strawberry milkshake. Direct pa sa mismong bakahan ang gatas namin. Kaya purong gatas talaga ang ginagamit. Walang halo tubig. Ganun ba? Sige, bigyan mo kami ng 2 palabok, 4 na barbecue at 2 chocolate strawberry milkshake. Okay po sir. 10 to 15 minutes po sir ha. Peak hours kasi namin ang mga oras na ito. Alas 9 kasi ang labasan ng mga kolehiyo. At dito ang diretsyo ng karamihan sa kanila. Ginagawa nila itong tambayan. Pero syempre, bawal magtagal kung walang order. Ganun ba? Tsaka, naka-duty ba ngayon sila Leo at Harry? Ha? Bakit nyo po sila hinahanap, sir? Inilabas naman ni Magnus ang tsapa niya mula sa NBI at sinabing, meron lang kami ilang katanungan sa kanila tungkol sa isang prospected homicide investigation. Pero sir, wika pa ng manager na aalma pa sana. Ngayon ko sila gusto makausap, one after the other, para hindi maantala ang trabaho nila. Matigas na boses pa na wika ni Magnus na nagpatahimik na lang sa manager. Okay po sir, right away. Taranta nitong wika at nagtungo sa kusina. Ilang saglit pa ay may lumapit na isang binata. Sir, hinahanap niyo raw po ako. Anong pangalan mo? Ako po si Leo. Maupo ka Leo. Wika pa ni Magnus sabay turo sa may tabi niya. Para katapat ng lalaki si Maris at magkaroon ito ng pagkakataon na mabasa kung may katotohanan ba ang sasabihin nito o nagpa-prank lang ang grupo nito at ipinost sa social media. Leo, tungkol ito sa babaeng nagbigti sa bahay doon sa may 13 na nakita nyo. Ang tanong ko, nakita nyo ba talaga ng harap-harapan? Opo sir, nakita ko po talaga. Bali, nag-ghost hunting po kami noon. Tapos, pagkababa namin sa basement, iyon ang nabutan namin. Sigurado po talaga ako. Totoong tao yun sir. Sino-sino ang mga kasama mo na nakakita noon? Si Harry po, tsaka sina Miriam at Tina. Saan ko makakausap itong Miriam at Tina na sinasabi mo? Ayun po sila sir yung nasa cottage sa may gilid ng pader. Sila po yung 2 babaeng sinasabi ko. Sige, yun lang ang tanong ko sa iyo. Salamat. Si Harry naman ang papuntahin mo rito.
Okay po. Kinakabahang wika pa ng binata. Noong makaalis na ang lalaking si Leo, ay nagtanong naman si Magnus kay Maris. Ano, Maris? Magnus, sa tingin ko, nagsasabi siya ng totoo. Tapos dumating naman ang isa pang lalaki. Ikaw si Harry? Yes, sir. Sige, mabilis lang naman itong tanong namin. Tungkol ito sa babae nakita niyo sa 13 na nagbigti. Nakita mo rin ba? Opo, sir. Sigurado ka na totoong babae iyon o hindi multo? O baka naman guni-guni mo lang? Sigurado po ako, sir. Kumikisay-kisay pa nga yun eh. Hindi na po namin natagalan. Kaya tumakbo na kami agad papalabas. Okay, sige. Yun lang. Makakaalis ka na. Wika pa ni Magnus. Muli namang nagsalita si Maris. Iyon din, Magnus. Hindi siya nagsisinungaling. Ilang saglit pa ay dumating na ang order nila. Kaya kinain na muna nila iyon bago nagtungo sa dalawang babae na itinuro noong Leo. Wow, totoong masarap nga ang milkshake nila rito. Wika pa ni Maris. Oo nga, tama ka. Nagustuhan ko rin yung palabok. Masarap din eh. Ano, tara na doon sa dalawang babae? Sige, tara. Pagsang-ayon pa ni Maris. Nauna sa paglalakad si Magnus papalapit sa cottage noong dalawang dilag. May kasamang dalawang estudyanteng lalaki ang mga iyon na kung hindi naka-uniforme na pang-eskwelahan ay paghihinalaang mga tulak ng bawal na pulbos. Maitim at may pagkabasagulero ang hilatsa ng pagmumukha. Mga miss, kayo ba sina Marian at Tina? Sumagot naman iyong isang babae sa maarting paraan na hindi malang tumingin kay Magnus dahil abala iyon sa kanyang cellphone. Who's asking? I'm Detective Argente. Wika pa ni Magnus na magpapakilala pa sana ng formal, pero tumayo at humarang agad ang isang lalaki na nagsisiga-sigaan. So, anong pakialam ko kung ikaw si Valiente? Umalis ka na! May pinag-uusapan kaming mahalaga at wala kaming oras sa inyo. Lumang style na sa amin yung ganyan. Formal na pagpapakilala tapos kakausapin ng mga bebot namin. Wika pa noon na hinawakan pa ang kwelyo ni Magnus. Agad rin yung hinawakan ni Magnus sa kamay at pinilipit. Tila biik na tinapakan iyon sa lakas ng pagkakahiyaw dahil sa sakit. Agad bumunot ng patalim ang isa at akmang sasaksakin si Magnus. Pero sumalubong sa mukha noon ang baril ni Magnus na ipinahawak niya kay Maris. Idiniin ni Maris ang baril sa ilalim ng panga noon sa gilid na bahagi. Ano, gusto mong mabutasan ng leeg? Tanong ni Maris sa mahinang boses. Sabay hinawakan ang kamay ng lalaki na may hawak na patalim at pinilipit. Nabitawan ng lalaki ang patalim at napaluhod sa sakit habang umaaray. Muling nagsalita si Magnus. Maayos ako nagpakilala ng sarili ko, tapos ganyan ang isasagot mo? Binunot ni Magnus ang tsapa sa kanyang bulsa at ipinakita sa lalaki. Nakikita mo kung ano ito? Opo sir, tsapa po. Diba? Nagpakilala ko kung sino ako. Sino nga ako ulit? Si Valiente po. Wala akong sinabing Valiente. Pasabugin ko kaya yung bungo mo para maalala mo ang pangalan na sinabi ko. Sir, huwag po. Maawa ka po. Graduating na po ako ngayon ng college. Di tamang-tama pala. Mababawasan ng 2 walang modong mag-aaral ang mga gagraduate this year. Sige, nga. Sigaw pa ni Magnus. Sabay kinuha ang isang sandals noong nagmamalditang babae at isinaksak sa bunganga noong lalaki. Luhod, tapos kamay sa likod ng ulo. Kapag nalaglag yung sandals na nasa bunganga mo, pasasabugin ko ang ulo mo. Mga abusado kayo. Ikaw rin, isubo mo ang isa pang sandals ng babaeng yan. Wika naman ni Magnus sa isa pang namimilipit dahil sa pagbali ni Maris ng kamay. Itinago ni Maris ang baril sa suot niyang jacket. Mabuti na lang din dahil biglang bumuhos ang ulan. Kaya hindi rinig at hindi rin pansin ang komosyon nila sa gilid ng compound. Hinarap ni Maris ang 2 babae na nanginginig ang kamay sa takot. Kayong 2 naman,
Subukan nyo akong artihan ng sagot. Magiging palamuti ng dingding yung utak nyo. Opo, ma'am. Opo. Natatarantang wika naman ang dalawa. Si Maris na ang nagtuloy sa pagtatanong. Tungkol ito sa nakita nyo nakabigti sa 13. Nakita nyo ba talaga iyon? Opo, ma'am. Malinaw po namin nakita. Totoo po talaga iyon. Paano naman kayo napunta roon? Sino ang nagsabi sa inyo na doon mag-ghost hunting? Si Kian po. Siya po ang may sabi sa amin na doon daw mag-ghost hunting dahil may balita raw sila na may nagmumulto roon. Sino naman itong Kian? Kaibigan po namin, isang tattoo artist sa Calle 8. Nag-aaral din ba ito ng kolehiyo? Hindi po, isa siyang tattoo artist. Siya rin po ang nag-post noong mukha ng babaeng nagbigti sa social media. Siya lang kasi ang may actual picture noon. Hindi na kasi namin nagawang mag-picture pa dahil natakot na kami. Okay, sige. Maraming salamat sa impormasyon, miss. Sa susunod ha, kapag may nagtatanong at nagpapakilala sa inyo ng maayos, tignan nyo sa mga mata at alamin ang kailangan. Saka nyo natarayan kung gumagawa lang ng paraan para magpakilala at pakadiskarte. Kasi kung palaging ganyan ang iaasal nyo, baka isang araw, kayo na ang nakabigti sa bahay doon sa 13. Pasalamat kayo at mahaba ang pasensya nitong si Special Agent Valiente. Wika pa ni Maris na gusto nang matawa sa isip-isip niya. Naglakad na papalabas ng kainan sina Maris at Magnus at sumakay sa sasakyan. Sabi ni Maris, "Hindi ba parang excessive naman yung ginawa natin?" Sabi naman ni Magnus, "Tama lang yun. Paminsan-minsan, kailangan rin may magturo ng tamang pag-uugali sa mga kabataan ngayon. Madalas kasi wala nang oras ang mga magulang at hindi na naaasikaso ang magturo ng mabuting asal sa mga anak nila." Sabagay, tama ka nga. Maris, humanda ka. Isang tattoo artist pala ang pupuntahan natin. Malamang, miyembro ito ng isang gang, kaya hindi malayong mapapaaway tayo. Oo, Magnus, tama ka. May kutob rin ako na hindi totoo yung nakita nilang babaeng nakabigti. Maaaring pakana lang noong tattoo artist para sumikat siya sa social media. Sige, malalaman natin yan mamaya kapag nakausap natin ang lalaking iyon. Sagot naman ni Magnus at pinaandar na ang sasakyan. Pansamantala muna natin puputulin na rito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 147. Mga katribo, isang paalala po uli ha. Napakarami nating upload rito na long story na hango sa totoong mga pangyayari. Sana po ay inyong mapakinggan ha. Mag-comment na rin po kayo roon para alam kung nakadaan kayo sa kwento natin. Salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.